Sige po, patuloy nating palakpakan ng Diyos. Yan, napakabuti ng Panginoon sa bawat isa. Sino magsasabi ng amen? Yan. Sige po, tayong lahat ay yumuko at tayong manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Muli sa iyong biyaya, sa iyong kahabagan sa bawat isa, sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon, na hindi lingid sa aming mga kapatiran ang nararanasan, ang sitwasyon ng bawat isa. Pero still, pinakikita mo, Panginoon, na sa pagtitipon namin, ikaw ay patuloy na tapat sa buhay ng bawat isa. Kaya salamat po sa mga patotoong aming narinig. Panginoon, kami muling na-encourage, Panginoon, na sino man po, Panginoon, sa aming kalagitnaan ang nasusubok, sino man sa amin ang parang halos gumigib up na, pinatutunayan mo, Panginoon, sa pamagitan ng aming mga kapatiran, sa mga nangyayari sa buhay ng bawat isa na ikaw ay Diyos na tapat. Kaya, Panginoon, patuloy mong buksan ang aming puso, ang aming espiritu sa gabing ito na marinig namin anong nais ipasabi sa bawat isa. At dalangin din po namin, Panginoon, anuman po ang nagkukos sa amin na magkaroon ng harang, ng hindrance in the name of Jesus, para hindi matanggap yung rima or yung revelation na dapat para sa amin, alisin mo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Anumang gawa ng kaaway sa mga oras na to, alalahanin, iniisip, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, alisin mga bagay na ito at ang salita mo lamang po ang aming matanggap sa gabing ito. Purihin ka, sambahin ka at amin na po, Panginoong, sineselebrate ang kadakilaan mo ngayong gabi. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng kung minsan pa ang lahat magsabi ng sige po, bago tayo mo po, sabi mo sa katabi mo, pinagtagumpay ka na ng Panginoon. Hallelujah. So before I proceed po, gusto ko lang pasalamatan siyempre ang ating OSD, ang ating Reverend Glenn sa pagpapahintulot po sa atin makatayo, no? Hindi naman po biro talagang tumayo dahil tayo din po ay may mga pakikibaka rin sa buhay. No? May mga pagsubok din. Minsan talagang alam nyo po, ang katotohanan lang sa bawat isa sa atin, wala naman po yan sa posisyon eh. Minsan bigyang diin din natin yung grabing kahabagan ng Diyos sa buhay natin. Sa totoo lang po, kung hindi lang sa kahabagan ng Diyos, di rin naman po kami makakatayo. Kaya salamat patuloy sa kahabagan ng Diyos. Yung mga nagpatotoo kanina, no, doon natin lalo pang re-recognize at na maunawaan na grabe pala talaga si Lord. Minsan, alam nyo po yon, sino dito minsan nakakaranas ng ganun, parang halos yung sagad na yung lakas mo, tapos isang patotoo lang parang buboost ka na ulit. No? Minsan nga po dumating sa time na sobrang toxic sa trabaho, tapos isang kanta lang na para sa Panginoon, parang wow, na-recharge ka ulit. Sino nakakaranas ng ganun? Sa mga nagtatrabaho dyan, no? Sabi mo sa katabi mo, patuloy lang. Yan, before I proceed po, gusto ko lang rin pasalamatan ng ating mga leadership, ang ating mga pastor na narito po. Siyempre, Pastor Amela, yan, ang ating Pastor Bus, na muli narito na rin po sa atin. At ang mga manggagawa, no? Pasalamatan natin naman sila minsan, no? Kasi sa buhay nila, minsan mare-remind din tayo. Amen ba? So yun po, tayo mag-proceed yan. Bago po ako mag-preach ng aking itatapik, gusto ko lang magbasa ng verse kasi patuloy itong nagpapaalala sa akin, siguro nag-start nung last week. Yung sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 3 hanggang 4, basahin ko na lang po sa Tagalog, wala yan dyan sa slide. Sabi dito, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Verse 4, hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. Bakit po na ano ko to? Kasi ngayon pong panahon talaga, kung hindi tayo mag-iingat, hindi lang po sa sa mga regarding accident or anything, kahit sa scam, kung hindi ka mag-iingat spiritually, pwedeng dumating ka sa puntong wala ka ng pinakikinggan. Di ka na nakikinig sa wastong katuruan. At pangalawa, naghahanap ka na ng pwede mong pakinggan, na sabi nga rito is, yung lang na bibigay lang yung hilig mo. Mga kabataan, mga young adult, young pro, even mga nanay at tatay, baka minsan dumarating na yung panahon sa atin ngayon na parang
hindi na tayo nakikinig. Magandang paalala po ito kasi sabi nga ng mga matatanda, may mga bagay na kapag hindi ka nakinig, ikapapahamak mo. At ngayong panahon po, sobrang grabe ang pandaraya. Nakakalungkot po siguro, yung iba nakakaranas nito, na may mga maririnig kang words. Hindi ka naman involved, pero nakikidamay ka. Amen? Sino pong nakaka-experience yan? Example lang po, pag tayo lumabas, no? Pag nakarinig ka ng balita, hindi naman tayo involved tayo sa community. But bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo pababayaan ni Lord. Nagtaasa ng bilihin, ganito, ganyan. Tayo naman nakikitakot. Amen ba? At ang malala po, may mga magagandang katuruan sa atin, pero dahil nakikinig tayo ng mga alam naman nating hindi yan dapat eh. Sino nakakaintindi? Kaya isang paalala lang po ito sa atin, no, na darating talaga yung panahon na bantayan natin ang ating sarili. Ako ba'y nakikinig pa ba sa wastong katuruan? Nakikinig pa ba ako? Ito po ang maganda. Kung may mga mapapanood po tayong mga alaala ng mga preaching ng ating mami, ng ating daddy, panoorin po natin. Maalala mo na ito pala yung pinakapuso ng lingkod ng Diyos na iniwan sa atin ngayon. Na dapat yun ang nagaganap. Sabi mo sa katabi mo, paalala lang, makinig tayo. Amen? Sige po, malakas na palakpak sa Diyos. Hindi pa po yan. So ngayon, tayo ay mag-proceed sa ating topic. Ang topic po natin talaga ngayong gabi is about overcomer. Yan. Sabi mo sa katabi mo, overcomer. Sino dito mga gustong magtagumpay sa buhay? Yung iba ayaw. Dapat lahat po tayo, di ba? Tataas ng kamay. May mga bagay tayo sa buhay na gusto nating pagtagumpayan. Tama po? Number 1 siguro, mag-agree kayo, is financial. Gusto talagang pag-overcome dyan. Lalo na pag tatapusan na, ayan na yung nakaputing naka-uniforme, no? Na may orange, na may dalang Yan na po, disconnection na po ba yan? Ay, hindi pa pala. Sorry po. Nag-aalok lang pala ng product. Yung iba naman po, gustong magtagumpay regarding sa relasyon nila sa pamilya. No, sana magkaayos na kami, ganito, ganyan. Amen? Yung iba naman, gustong magtagumpay sa kanilang kalagayan sa buhay. What I mean is, yung old life nila talagang gusto nang mawala talaga na para todong makapaglingkod. Sino nakaka-experience ng gano'n, no? Minsan, totoo lang po, may mga time na naglilingkod tayo sa Diyos, pero alam mo, nahihiya ka kasi, Lord, mahina pa kasi ako sa ganito eh. Lord, hindi ko pa to kayang, alam mo yun, tanggihan. Dadaan lang ako sa kanto, mapapainom pa ako ng alak, no? Dadaan ako sa madilim, biglang mababalik yung dating ako. Pero alam niyo po, ang gusto talaga ng Panginoon sa atin, sabi mo sa katabi mo, magtagumpay. Sabi ng salita ng Diyos sa Romans chapter 8 verse 31 to 33, babasahin ko lang po. What then shall we say to all these things? If God is for us, who can be successful against us? 32, He who did not spare even His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? 33, who will bring any charge against God's elect, His chosen ones? It is God who justifies us, declaring us blameless and putting us in a right relationship with Himself. Sabi po dyan, kung tatagalugin natin yan, sino daw po ang magiging kalaban kung ang Diyos ay para sa atin? Kaya minsan po, pag binigyang diin natin na paalalaan ng ating mga sarili, oo nga pala, sa Diyos na ako eh. Bakit parang namumuhay ako na parang talunan? Parang nanahimik kayo Sino pong gusto talagang magtagumpay this year? Alam niyo po, apakaganda, dagdag ko lang, no? Apakaganda nung mensahe last Sunday, this is the year of produce. Which is talagang gusto ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay magbunga. At hindi lang talagang magbunga, kundi yung bunga na alam mong sagana, na hindi lang para sa'yo. Yung tipong parang puno na pwede ang iba ay makililim,
pwedeng iba ay makikain ng iyong bunga. Hindi lang daw bungang araw. Grabe, no? Sa iyo sa kaya ginawa ni Pastor, bungang araw. Kaya minsan isipin natin, hindi na tayo talunan. Tama na yung mga taon na parang alam mo yung parang lagi tayong nakatali sa pagkadismaya, nakatali sa pagkalugmok, problema, suliranin. Tandaan natin po, ang buhay natin panapanahon. At tandaan natin na ang panahon natin hanggang wakas ay pagtatagumpayin tayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, pagtatagumpayin ka ng Diyos. Sabi pa rito sa 33, who will bring any charge against God's elect? Yan na. Diyan na papasok yung minsan, babatuhin tayo ng kung ano-anong tawag dito, paninira. I-judge ka ng tao, ano pa? Sasabihin yung mga bagay na mali sa'yo. Sino nakakaranas niyan? Minsan hindi tayo madaling maipagtanggol sa ganong mga sitwasyon. Minsan gusto mong ilaban yung pangalan mo pero hindi eh. Kasi bakit? Ang Diyos ang magtatanggol sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, hayaan mo na ang Diyos ang magtanggol sa'yo. Sabi ng next verse sa Romans chapter 8, verse 35 to 36, sabi ng 35, who shall ever separate us from the love of Christ? Will tribulation? Ito po habang binabanggit ko po, pwede po bang pansinin natin yung mga sinasabing word dyan? Baka kasi sa atin po yan eh. No? Sabi dyan sa Tagalog, ano pang mga bagay mapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig sa Diyos? Una, tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, danger, or sword. Sabi ng 36, just as it is written and forever remains written. Napakaganda po nun, no? For your sake, we are put to death all day long. We are regarded as sheep for the slaughter. Sunod na verse, sabi ng Romans 8:37, yet, pakibasa nga po, nating lahat sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Sabi ng word dyan, kung napakinggan nyo na po itong talatang ito na sinabi ng talata na yan na we are more than conqueror, higit pa tayo daw sa nagtagumpay. Kaya tanungin natin yung ating sarili at yung kalagayan natin sa Diyos. Actually, hindi po madali ito eh. Pero maganda rin pong ma-evaluate natin na, Lord, bakit nga naman minsan, pangako mo sa amin na nung kami ay nakiisa sa'yo, kami ay bagong nilalang na at ang nilalakaran natin ay buhay na pinagtagumpayan na. Kasi kumbaga parang ganito na lang po yan eh. Parang ang buhay natin ay formality na lang na dapat mo tong daanan. Sino nakakaintindi po? Ulitin ko po maunawaan natin na ang buhay natin kasi ay panapanahon. Marami kasing parang na-misled or na-misunderstood o nilang unawain na pag born again ka na, dapat limpak-limpak ng salapi ang nasa bulsa mo. Dapat magara ng sasakyan mo. Dapat maganda na ang bahay mo. Nakalimutan natin na ang pagiging born again, yung tayo ay maisilang muli sa Panginoon. Ano ang characteristics na dapat makuha natin bilang panawagan sa atin? Sinabi ba ng Panginoon nung unang panahon na ang aking mga anak ay bibigyan ko ng magandang bahay, bibigyan ko ng maraming pera? Hindi po. Hindi, ang sinabi niya, magkaroon kayo ng authority. Di ba preach ng ating Pastor Glenn? Kaya maunawaan mo, bago mo ma-develop kasi yung kailangan dumaan ka sa mga panahon na ititrain ka doon. Sino nakakaunawa? Are we excited po ba? Nasa taon naman ito, tanggapin natin yung tagumpay natin. Ba, marami na rin po tayong maghihirap. Hindi magsabi ng ganun. Lord, parang time na rin. Lalo sa mga hindi sumuko. Lalo sa mga time na parang gusto mo na mag-give up pero na-burst, na nag-apoy muli yung puso mo. Kapatid, para sa itong taon na to, hindi po yung sinasabing makasariling sa'yo lang yung taon, paano naman sa amin? Hindi po. Kundi ito na yung manifestation ng hinihingi mo sa Diyos. Say amen. Kanina pa nga lang po, sobrang na-excite na ako kasi may mga
marinig mo pa lang yung isa mong kapatid answered prayer na, Lord, ako naghihintay na lang. Kaya ulitin natin tong verse na to, no? Yet in all these things. Ano ba yung all things na yan na tingin mo sinusubok ka? Sabihin mo lang kasunod nun sa, parang ganito, sa lahat ng bagay na ito, kahirapan, kawalan minsan, kalungkutan, kahinaan ko, minsan parang aayaw na ako, we are more than conquerors through Him who loves us. Minsan po, kaya hindi natin makitang malinaw yung tagumpay sa buhay natin kasi nakakalimutan natin yung word na through Him who loves us. Sabi mo sa katabi mo, totoo ba? Minsan, di ba po, pag tayo nasa sakop ng ating mga sariling damdamin, no? Minsan mas maraming pinipili, mag-isa na lang, magmuni-muni, hindi naman po yan masama. Pero sana po, sa panahon ng mga yan, na tayo'y nakakaramdam ng panghihina, panglulupaypay, maalala mo na higit ka pa sa mananagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Sino naniniwala na kailanman hindi tayo iniwan at pinabayaan ng Diyos? Bakit pag may time gusto mo mag-isa? Tapos magdadrama ka, minsan mag-emote-emote ka, maglulungkot-lungkutan ka. Bakit hindi mo maalala lagi na kung mag-isa ka man, wala ka man sa iyong mga kapatid, wala ka man sa iyong mga mahal sa buhay, tandaan mo, hindi ka kailanman iniwan ng Diyos. Kaya minsan naalala nyo po, pagka naalala natin bigla ang Panginoon, biglang naalala mong kabutihan, mga patotoo mo, kusa ka na lang lumalakas. Amen? Kaya, next. So naunawaan natin na bilang mga pinagtagumpay na ng Panginoon, daranas pa rin tayo. Para masubok talaga kung para tayo sa tagumpay. Kasi ang totoo po, ang sabi doon, ang umaayaw, hindi nagwawagi. Tama po yun. Sa sugal lang ba yun? Hindi po. Sa buhay yun eh. Ang hindi umaayaw ang nagwawagi. Sa Panginoon po, ganito eh. Ulitin ko lang po yung word ko, no? Parang ang buhay natin ay formality na lang. Na tipong kailangan mo tong pagdaanan, anak, para makita mo yung bagay na inihanda ko sa'yo. Amen? Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. May mga time na minsan masasabi natin, Lord, grabe yung tinanggap kong salita mo na ako ay higit pa sa mananagumpay, pero bakit ngayon wala akong pambayad ng Meralco ko? Bakit ngayon kailangan kong umutang para lang makabili ng gasol? Bakit ngayon said na said kami? Para ma-appreciate mo pag dumating yung blessing kasi ni Lord, huwag mo nang sasayangin. Mga time din na kapag nanghihina ka, alam mo yung pakiramdam ng nanghihina, na kapag ikaw ay ni-recharge na uli ng Panginoon, aayawan mo na yung time na nanghihina ka. Amen? Yung time na parang nagda-doubt ka sa Panginoon at sinagot ka, magkaiba yung pakiramdam eh. Kaya gusto ng Panginoong manatili sa atin yon, yung pagiging tagumpay. Amen? Sabi ng John 16:33, isang magandang verse din po na sana ibulay-bulay natin. Sabi diyan, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world, you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Gusto ko lang i-emphasize sa mga verses na ito po, hindi nawawala yung pagsubok. Sabi ng kanina, distress, yung mga maaalala natin doon, no? Tribulation, famine, persecution, danger, nakedness, or sword. Dito naman, sabi ng salita ng Diyos is, sa mundong ito ay magkakaroon tayo ng kapighatian. May mga anak kasi ng Diyos na parang gusto nila mawala na lang lahat yon at masasayang bagay na lang. Hindi po kasi pwede yon. Sabi mo sa katabi, hindi pwede yon. Why I'm saying this? Sino po dito nakaranas na pagalingin na ng Diyos? Taas ang kamay. Kung hindi ka nagkasakit, hindi mo mararamdaman ano pakiramdam ng tinugon ng Diyos at pinagaling para ibahagi mo. Tama po ba? Nakaranas na talagang walang-wala at pinagpala ka ng Diyos. Di ba iba ang pakiramdam at alam mo talaga na pinagtagumpay ka. At higit pa sa lahat doon, masasabi mo na hindi dahil sa lakas mo.
Kaya binibigyang emphasis, binibigyang diin ng mga verses na ito, sa mundo pong ito talaga. Sabi pa nga nung isang talata, kung hindi ko lang maalala, kung verse naman talaga po sa Bible, hanapin nyo na lang po, na sabi doon, wag na kayong magtaka kung nakakaranas kayo ng mga pagsubok. Dahil yung mga naunang naglingkod din, ganun din po. Pero ano po sila ngayon? Di ba? Sila yung mga pinag-uusapan na lang natin na nagtagumpay. Amen? Kaya sa mundong ito, sabi diyan, magkakaroon tayo ng kapighatian or tribulation. But be of good cheer. I have overcome the world. Paalala lang natin sa ating mga sarili, tayo'y mga anak na ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, minana na natin sa Panginoon na nagtagumpay sa mundong ito, ang tagumpay. Sabi mo sa katabi mo, tagumpay ka na. Amen? Sabi dyan, next slide po, God's will for us is to succeed in a world full of trials and problems. Ang kalooban ng Diyos talaga po sa atin. Kaya nga po nung nililikha ang mundo, pansinin po natin, hindi sinabi ng Panginoon na pagkatapos niyang likhain ang lahat, nilikha niya lang tapos okay na. Kundi binigyan niya ng authority. Why? This authority means power to overcome. Sabi mo sa katabi mo, power to overcome. Yung tinanggap din natin is a same spirit. Na nung namatay ang Panginoong Hesus at siya'y muling nabuhay, siya ay nagtagumpay na maging sa kamatayan, maging yun din po tinanggap nating espiritu. Kaya mga kapatid, ma-encourage tayo, lagi nating tandaan ang kalooban sa atin ng Diyos, hindi lang manatili dyan sa pinakababa ng ating buhay. Amen? So, ulitin ko lang po, ang buhay talaga natin, kahit tayo naglilingkod, panapanahon lang. Sabi mo sa sarili mo, may hangganan din. Kaya kung ikaw ay sinusubok, sino mga sinusubok dyan? Taas ang kamay. Hallelujah. No? Ma-excite na kayo. Why? Yung pakiramdam nyo kasi ngayon, hindi mo yan maikukumpara kapag tinanggap mo na yung kasagutan. Amen? Kung laging ganun yung pakiramdam, parang yung isang ang example na tipong nanghiram sa'yo ng pera at alam mong magbabayad, di ba hindi ka mapakali? Hindi mo maintindihan yung yung pananabik eh. What more pa kaya kung yung matindi mong pinapanalangin sa Diyos? Amen? Sabi ulitin ko lang yung verse ng John chapter 16 verse 33. Maintindihan natin, no? Sabi diyan, these things I have spoken to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome them. Nagsasalita ang Panginoong Hesus. Gusto ko po maintindihan natin to. Kung tayo po ay merong pagsubok, meron namang Diyos. Ulitin ko po Kung tayo po ay may pagsubok, meron namang Diyos na nangako sa atin na sabi diyan is magkakaroon tayo ng kapayapaan sa pamamagitan niya. Pangalawa, meron tayong guarantee na magtatagumpay. Bakit? Yung Diyos na nangako sa atin ay Diyos na kailanman hindi pumalya. Diyos na tapat. Sabi nga kanina, di ba? Napakabuti pa rin ng Diyos kahit minsan alam nating marami tayong pagkukulang. Bakit? Pangako niya yan eh. He remains faithful. Sabi diyan ng pangalawang may pula, I have overcome the world. Kaya kung tayo ay sa Diyos, magtatagumpay din tayo. Next po. Yan, how can we overcome? Yan, paano tayo? Mga basic lang po na may dadagdag natin to boost our faith, our trust in the Lord, no? Sa mga salita niya. Unang bagay po is 1 Corinthians 15:57. Sino po nakakaalam nito? No, very common po ito na verse at talagang kapag ikaw ay matinding sinusubok, I believe na ilalagay ka dyan. Sabi dyan, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Maraming talata po sa Biblia na kung mababasa po natin, laging inuuna ang magpasalamat. Sino po nakakapansin?
Yung iba naman, kung hindi nyo po napapansin, I encourage you na basahin po natin. No? Mababasa natin yan at mapapansin mo nga, no, bakit laging nauuna na magpasalamat na. Although wala, parang kung magiging tayo, mapagmasid, parang mapapansin mo pasalamat na wala pa nga nangyayari, Lord. Pero kasi, gusto ng salita ng Diyos na maunawaan natin na pag yung mga bagay na meron tayo sa buhay, ipinapagpasalamat na natin kasi katiyakan na yun eh. Tiyak at tiyak na. Sabi mo sa katabi mo, sure na yan. Sabi dyan, but thanks be to God who gives us the victory. Sinong gustong magtagumpay? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Marami tayong laban sa mundong ito. Iba't ibang klase. Siguro yung iba hindi natin makakategorize. Parang kumbaga, sasabihin ng iba, alam mo, pastor, alam mo, brad, alam mo, sis, hindi mo kasi maintindihan itong aking pinagdadaanan eh. Sinong may mga naririnig na gano'n, no? Parang grabing-grabe na yung niya, no? Pinagdadaanan. Alam nyo, magandang sagot sa mga bagay na yon. Ito po, yung 1 Corinthians 15:57. Na magpasalamat tayong lagi sa Diyos kasi siya ang magbigay sa atin. Nagbigay po hindi magbibigay pa lang. Ulitin ko po, nagbigay sa atin ng tagumpay. Amen? Pangalawa po, sabi ng 1 John chapter 5 verse 4, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world. Our faith. Kaya babalik tayo po doon sa pag pinag-usapan naman natin yung ating pananampalataya sa Diyos. Minsan po, ito aminin natin ng katotohanan, kapag humihina ang iyong pananampalataya, lumalabo rin yung iyong katiyakan na pagtatagumpayan mo ang isang bagay. Sino pong nakaka-relate? Parang minsan po, parang meron kang isang gagawin na unang-una, ang pakiramdam mo talagang, Lord, alam ko talagang na to. Pagtatagumpayan ko na to, alam ko may magandang magiging bunga ito. Pero kapag dumarating na yung time na parang sinusubok na, no? Bumababa yung iyong pagtitiwala, pananampalataya, parang minsan nasasabi mo, Lord, parang ang labo na ata. Ko na kaya, itigil ko na kaya to. Example, sa business, no? Sa mga nag-aaral dyan, sa pag-aayos sa pamilya, parang the more na gusto mo mapangyari yung mabuting bagay, the more naman na, minsan may nakakapagbanggit ng gano'n na, yung time na ginusto ko na po, parang lalo namang lumayo sa akin. Sinakakaintindi. Parang nung nilakaran ko, parang palayo naman po ng palayo siya. Kasi nakakalimutan natin na yung ating tagumpay ay nakabase din kung paano tayo manampalataya sa Diyos. Ulitin ko po yung sinabi ng salita ng Diyos. Sabi ng 1 John 5:4, for whatever is born of God. Tayo po yun, mga muling sinilang sa pamamagitan ng Espiritu Santo, overcomes the world. Sabi mo sa katabi mo, pinagtagumpayan mo na ang mundo. At papaano daw po, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Kaya mga kapatid, paalala po, no? Paano po ba lumalago yung ating pananampalataya? Ano pong sabi ng Romans dyan? Na sa pakikinig at pakikinig ng chismisan, ng mga bagay-bagay, ng mga negative na balita, hindi po eh. Sa pakikinig at pakikinig ng pangangaral tungkol kay Kristo, ang ating pananampalataya ay lumalago. Amen? Kaya sana po, isa sa mga naging commitment natin ngayong year na pumasok is lagi na akong dadalo sa kung saan may pagtitipon patungkol sa salita ng Diyos. Kasi pag sinabing sa church, parang, ay, alam nyo naman pong busy ako, pastor, at apakalayo ko pa. Yan lang ako sa kabilang tawid, kaya hindi ako makaatin. Kaya ulitin ko po, bigyan nating pahalaga na sa taong ito, isa sa mga commitment natin, lagi tayong makarinig. Minsan, kung wala ka ng minsan na gusto mo pang makinig, i-review mo yung mga teaching. May YouTube tayo.
Hindi yung kung ano-anong pinapanood mo dyan na wala namang ikadadagdag ng iyong pananampalataya. Lalo lang parang bumababa. Amen? Minsan napaka-busy natin to the point na nakakalimutan na nating mag-invest sa ating spiritual growth. Sabihin, Pastor, talagang sobrang busy ko po ngayon eh. Salamat na nga lang sa Diyos eh. Opo, salamat talaga sa Diyos at ikaw ay buhay pa kahit napaka-busy mo. Marami na pong gumagraduate ngayon. No? Kaya hindi pa po ako nananakaw. Talagang realidad po yan eh. Kaya medyo maging aware po tayo na asa na ba yung ating kalagayan pag pinag-usapan yung pananampalataya. Kaya doon mo maralaman ang isang taong lumalago talaga. Kasi ini-envisan niya yung kanyang sarili when it comes to growing his spiritual. Willing siyang makinig, naglalaan talaga ng time. Di naman po masamang mag-work hard, magtrabaho, mag-ipon, yung mga pangarap sa buhay. Pero alam niyo po, sa pagsulong ng ating mga pangarap sa buhay, darating kasi diyan yung time na susubukin kay. Susubukin yung iyong relasyon sa Diyos, susubukin kung totoo ka pa talagang naniniwala na yung nilalakaran mo ay pagpapala para sa Panginoon. At kung hindi mo wino-work out na lumago yung iyong faith, anong sabi kanina? Sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng patungkol sa pangangaral kay Kristo. Sabi mo sa katabi mo, lagi na tayong umaten. Sabi nga dyan, by faith to our Lord Jesus Christ. Sino pong makakapagpatunay sa atin na simula nung tayo nananampalataya na talaga sa Panginoon ng totoo, talagang may nangyayari? No? Hindi mga bagay na talagang kung i-analyze mo lang, imposible mangyari ito eh. Pero alam niyo po, walang imposible kasi sa Diyos eh. Yung mga tipong patotoo na sobrang laki ng bill sa ospital, tapos biglang gulat ka, wala kang binayaran. Walang ganun eh. Kung hindi dahil sa pananampalataya sa Diyos. Amen? Sabi diyan ng 1 John chapter 4 verse 4, you are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. Yan po, maunawaan natin. Sabi kanina, for whatever is born of God, sabi doon, overcomes the world. Dito naman sinabi, tayo daw ay sa Diyos at tayo ay nagtagumpay, overcome them. Yung sinasabi ditong them, pwede nating pangalanan na problema, pagsubok, at higit yung kaaway na gustong sumira sa atin. Bakit? Sabi ng talata, pag binasa natin kasunod, because He, sino yung He? Si Jesus. Who is in us, sabi mo sa katabi mo, is in you, is greater than Satan or any problem that is in this world. Ano sabi ng talata kanina? Sabi diyan, be of good cheer, I have overcome the world. Kaya tayo po bilang mga anak ng Diyos, sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. At ang nasa sayo ay higit kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. Kaya kung tayo po, makinig po kayo mabuti, kung tayo po ay sinusubok sa mga oras na to, sa mga sandaling ito, lagi mong papaalala sa sarili mo, higit ang Diyos na nasa akin kaysa sa nararanasan ko na galing lang naman sa mundo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, higit ang Diyos na nasa sayo. Sunod na talata po, sabi ng Revelation chapter 12 verse 11, at ito yung tatlong bagay na bigyan nating puntos. Basahin ko lang po. Sabi ng Revelation 12:11, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. Next slide po. Sabi diyan, blood of the Lamb, word of their testimony, and lastly, did not love their lives
unto death. Marami sa atin po tinanggap na ito. Number 1, blood of the lamb, meron na. Tingnan mo yung katabi mo, meron na ba? Ay, sure lang natin. Yan, born again na, born again. Sa Panginoon na. Pangalawa po, yung word of their testimony. Tingnan mo ulit. Kaya may mga testimony naman po, di ba? Amen? Tingnan mo nga ulit, parang nawawala ata eh. Yan. And then yung pangatlo, dito na tayo magkakaroon ng ng medyo pag-uusapan, no? Did not love their lives unto death. Ano po bang ibig sabihin niyan, pastor? Sabi dito, yung mga nagtagumpay daw noon nung unang mga naglingkod sa Diyos ay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo o yung lamb. No? Tinubos sila. Pangalawa is yung kanilang mga patotoo na pinanghawakan. At pangatlo, nagkaroon kasi sila ng puso na hindi na nila minahal ang kanilang mga sarili kahit dumating pa sa time na sila ay mamatay. Why? They are serving God all out. Sabi mo sa katabi mo, all out. Sabi nga, di ba, may mga tanong sa atin or illustration, kumbaga, kung may pumasok po ba diyang naka-armalite at tayo'y tutukan at pagbabarilin kung sabihin natin na tayo'y sa Diyos pa rin, meron kaya pong makakapagsabi na hindi ko na mamahalin ang buhay ko kahit ikamatay ko pa, alang-alang sa paglilingkod ko sa Panginoon. Parang di na tayo nakaka-amen Amen po ba? Totoo lang po, no? Siyasatin natin ang ating mga sarili. Babalik po tayo dito. Kaya po nila nagawa ito dahil lubusan nilang tinanggap at naunawaan gaano kahabagi ng Diyos, gaano mapagmahal ang Diyos. At sa totoo lang po, kahit tinayanan nila ang kanilang buhay, alam ko hindi sila pinagkulang ng Diyos. Amen? Kaya ang challenge sa atin po ito, hanggang saan kaya mong ilaban ang para sa Diyos? Hindi na lamang po ito about pananampalataya, hindi na lamang po about commitments or anything. It is all about God. Si God na mismo, no? Minsan sa totoo lang po nakakalungkot, marami sa atin. O wag na lang sa atin, sa ibang tao na lang. No? Marami parang andali nilang ipagpalit pag sinabing patungkol sa Diyos. Alam niyo po, minsan nga parang kung iisipin natin, sasabihin, ay practice lang naman 'yan sa church. J-group lang naman 'yan. Pero ano po ba yung mga bagay na 'yun? May iintindihan naman ako ng Diyos. Totoo po yun. Actually, hindi nga tayo may magets ni Lord eh. Sasabihin niya, anak, grabe na yung, binuwis ko na yung sarili kong anak eh. Amen? Bakit kaya mo pa rin i-set aside lang? Kaya minsan po, sad to say this thing, marami sa atin ang hindi talaga totally or fully nakakapagtagumpay. Kasi yung mismong susi sa tagumpay, sineset aside lang natin. Pag talagang yung siguro lubog na, saka palang sasabihin, Lord, iahon mo ko. Una pa lang pinaalala na sa'yo. Sabi ko nga kanina, kailan ba tayo iniwan at pinabayaan ng Diyos eh? Kaya naniniwala ko all the time, kukonvict at mangungusap sa atin ng Panginoon, anak, lumapit ka na kasi sa akin. Amen? Kailangan pa ba na isang paa na lang yung nakaangat para lang totally lumapit pa tayo sa Diyos? Mga kapatid, I encourage you and this is a challenge for us. No? Hindi naman, kailan ba nagpabaya ang Diyos para sa, alam niyo po, yung word na ito, I believe, lahat ng kanilang hiningi, ibinigay ng Diyos. Bakit? Kasi hindi naman nila yun mamahalin eh. Mamahalin pa rin nila yung Diyos. Kaya honestly po, may mga bagay na hindi binibigay sa atin si Lord. Huwag po tayong masaktan dito. Masaktan tayo na sana mabago tayo. Kasi alam ng Diyos makakaagaw sa iyo yan. Maraming pera, magarang sasakyan, magandang bahay. Baka hindi ka na makasimba lalo. Amen?
Kakaano mo sa sasakyan, kakaano mo sa pera mo, kakalinis mo sa bahay na sobrang laki, ikaw lang mag-isa. Hindi ko po maiwan, pastor, baka manakaw eh. Nag-aalala ka tuloy. Hiningi mo yan eh. Amen? Kaya alam ng Diyos, maniwala po tayo, no? Alam ng Diyos yung mas better sa'yo. Kaya kapag tama na ang iyong puso, tama din ng premyo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, if the heart is right, the price is right. Sabi po yan ng ating Reverend Nonoy, no? Wilfredo Rojas. And then lastly po, dito po tayo magtapos. Makita natin yung sinasabi ng salita ng Diyos na did not love their lives to the death. Sabi ng Daniel chapter 3, verse 16 to 18. Siguro kilala naman po natin tong lahat, no? Sino pong di nakakilala sa kanila? Si ano po? Shadrach, Meshach, and Abednego. Alam naman natin yung istorya. Amen? Sabi dyan, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. And He will deliver us from your hand, O King. 18, ito po yung talagang itanim natin sa ating mga puso. But if not, let it be known to you, O King, that we do not serve your gods, nor we will worship the gold image which you have set up. Ano po ba yung pinagsasabi niyo, Pastor? Kukwento ko lang po para maintindihan natin. May panahon na itong si Shadrach, Meshach at Abednego ay nasasakupan ni Haring Nebuchadnezzar. At that time, nagkaroon ng bagong batas na ibinaba na walang ibang sasambahing Diyos kundi doon sa pinagawa niyang gintong imahe. Nakuha na po natin? At dumating yung time na nahuli itong tatlong binata na sila ay sumuway. Doon papasok na hindi nila minahal yung kanilang sarili kahit ikapahamak para sa Diyos. Grabe yung kanilang dedication, no? At naniniwala naman po ako na pwedeng mangyari sa atin ito basta makuha natin ano yung kanilang nakuha din sa Diyos. Sabi nga, grabe, kung hindi man po kami iligtas sa atin, minsan Lord, ayan na yung mamumutol. Pagpadala ka naman po ng taong tutulong sa akin. Ay, grabe ka naman, Lord. Pinayaan mo pa talaga ako maputulan. Kala ko pa naman, napakabait mong Diyos. Hindi lang po sa simpleng bagay na pagputol about sa kuryente. Maraming bagay sa buhay natin na minsan biniblame natin si Lord. But the truth is, alam kasi ng Diyos higit. At ito po, na e-expose yung ating totoong kalagayan sa Diyos. Amen? This is the right time na pag na-expose na yon, talagang may pagkakataon pang ibalik natin. Amen? Yung tipong pag tinignan tayo ni Lord para tayong mga bagong nakakilala sa Kanya, bagong tumanggap sa Panginoon, talagang, saan yan sis? Sige, sasama ako dyan sis. Saan yan Brad? Sige, sama ako. Wala akong ginagawa ngayon. Alam mo yung uhaw na uhaw at excited ka. Yung tipong mag-midweek, sana maglinggo na, sana mag-midweek na. Marami sa atin, midweek, Sunday, sobrang busy sa maraming bagay. Paano mo maipaglalaban ng Diyos sa bagay na yun? Amen? Amen po ba? Tandaan po natin, ang Diyos, iba ang puso pagdating sa tao. Pwedeng mainis ako sa inyo, sa ganung way of ninyo, patungkol sa Diyos. Pero mas nakakaalam kasi ng ating puso ang Diyos. Kumbaga, ito pong ating sinasabi ngayon ay part lang ng pagpapaalala sa atin. Na sana ma-develop sa atin yung puso na even unto death, kaya nating sabihin, Lord, I will serve you. Lord, I will go through. Lord, kahit wala na ako, okay lang. Paano mo masasabi yun? Bakit? Kasi very confident ka na nasa Diyos na lahat .
Kahit wala na yan, kagaya ni Apostol Pablo, sinabi niya na itong lahat ay basura. Makamtan ko lang ang Panginoong Jesus. Biro mo, nakakulong ka na, magpipreach ka pa, mag-i-encourage ka pa ng mga tao dito, magpapadala ka pa ng letter. Bakit? Bakit nagagawa nila yun? Kasi ganun na lang na niyakap, tinanggap, at ganun na lang nila na naranasan at naramdaman yung totoong pag-ibig ng Diyos. Nawa po sa atin, no? Sige po, tayong lahat ay tumayo. Thank you, Jesus. Nasa panahon po ngayon natin, sabi ko nga po kanina, no? Sobrang naglipa na po yung espiritu ng pandaraya. Espiritu na kung pwede lang, manamlay na tayo sa ating paglilingkod.